Nang walang suporta ng core ng pamilya Q, naging anak lang siya ng isang direktor ng kumpanya ng pamilya Q. Well, ako ang nakababatang pinsan ni Q Yoxen, kaya ako rin si Miss Q. Nakipagtalo si Q Lily, bagamat ayaw niyang maging kamag-anak ni Q Yoxen. E ano ngayon? Kailangan mo pa ring humingi ng tawad sa akin, sabi ni Guning. Ikaw, nagulat si Q Lily. Hindi siya makapaniwala na hindi natatakot si Guning sa kanya. Nagulat din ang mga nanonood sa paligid nila. Madalas bumisita dito si Q Lily, kaya pamilyar ang mukha niya. Kahit na siya ay itinaboy sa kaibuturan ng pamilya Q, miyembro pa rin siya nito. Lahat ng mga tao ay interesado sa background ng pamilya ni Guning ngayon. Dahil nang ahas si Guning na makipagtalo laban kay Q Lily, kailangan niyang mula sa isang pamilyang mas makapangyarihan kaysa kay Q Lily. Dahil sa maingay nilang pagtatalo, sabay na lumabas ang isang security guard. Ladies, mangyaring huwag makipagtalo dito, sabi ng security guard sa isang magalang na tono. Hindi ko kasalanan, kinatok lang ako nitong si Miss Q at nalaglag ang phone ko sa lupa. Tumanggi pa siyang humingi ng tawad sa akin, sabi ni Guning, pagkatapos ay sinulyapan ang kanyang telepono na nakalatag sa lupa, ngunit walang balak na kunin ito. Hindi papayag si Guning sa kahihiyan. Miss Q, totoo ba iyon? Tanong ng security guard kay Q Lily. E ano ngayon? Mayabang pa rin si Q Lily. Miss Q, kung ito ang totoo, dapat kang humingi ng tawad sa babaeng ito. Ipinanganak ka sa pamilyang Q, at dapat ay isang edukadong babae, tama ba? Sabi ng security guard. Sino ka sa tingin mo? How dare you criticize me? Nagalit kaagad si Q Lily. Hindi man lang nenas ang security guard matapos siyang ipahiya ni Q Lily, ngunit nanatili pa ring kalmado. Miss Q, common security guard lang ako, pero ako ang nangangasiwa sa kapayapaan dito. Kung ginugulo mo ang kapayapaan, may karapatan ako at tungkulin ko ring lutesin ang problema. Kaya, mangyaring humingi ng tawad sa babaeng ito ngayon, kung hindi, iuulat ko ang iyong mga aksyon sa aking pinuno. Ikaw, napatulala si Q Lily, ngunit tumanggi pa rin siyang humingi ng tawad. Ako ang fiancé ng HR manager mo, at masasabi ko sa kanya na tanggalin ka. Ang departamento ng HR, lalo na ang manager nito, ay may awtoridad na tanggalin ang isang karaniwang miyembro ng kawani. Gayunpaman, ang security guard na ito ay walang ginawang mali, at si Q Lily ay hindi nagtatrabaho sa kumpanya. Kung ang HR manager ay maglakas loob na tanggalin ang security guard, ito ay isang pag-abuso sa kapangyarihan. I don't think it is possible according to the rules in our company. Kung talagang mangyari, willing akong mag-isa akong umalis dito, katwiran ng security guard. Maaayos na nailagay. Isa kang matuwid na tao. Kung talagang tinanggal ka, kukunin kita ng mas mataas na sweldo, sabi ni Guning. Naramdaman niya na ang security guard ay dapat na isang retiradong sundalo sa halip na isang ordinaryong tao. Sa katunayan, alam ni Guning na hindi posibleng matanggal siya sa trabaho, ngunit totoo rin na handa siyang kunin. Hindi mataas ang sweldo ng isang security guard kahit na nasa CTB sila, na isang malaking advanced sa lungsod, kaya kayang bayaran ni Guning ang mas mataas na sweldo para sa kanya. Maaari pa rin siyang maging security guard at magtrabaho para kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Anyway, isa itong magandang balita para sa security guard. Nagulat ang security guard, ngunit naramdaman niyang hindi nagbibiro si Guning. Ikaw, humagalpak ng tawa si Q Lily. Oo ako. Tingnan natin. Ngumisi si Guning kay Q Lily, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Kwan Mingkay. Naunawaan ni Q Lily na humihingi ng tulong kay Guning, ngunit hindi siya natakot. At the same time, tinawag din niya ang fiancé niya. Nasa opisina ni Tang Yunfan si Kwan Mingkay nang tawagan siya ni Guning. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Si Guning, sabi ni Kwan Mingkay. Sagutin mo. Alam ni Tang Yunfan na darating si Guning,
kaya hindi na siya nagulat. "Hi, Lady Ning, dumating ka na ba?" tanong ni Kwan Mingkay. "Oo, nasa hall ako ngayon, pero may nangyaring hindi ka nais-nais. Pwede bang pumunta ka dito ng personal?" tanong ni Guning. Kailangan ni Guning ang tulong ni Kwan Mingkay. "Oo naman, pupunta ako sa 1 minuto, sabi ni Kwan Mingkay sabay-sabay. "Boss, si Lady Ning ay nasa bulwagan ngayon, ngunit sinabi niya sa akin na may nangyaring hindi kas-iya siya, at kailangan kong pumunta doon ng personal." Iniulat ito ni Kwan Mingkay kay Tang Yunfan. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Tang Yunfan. "Sasama ako sa iyo." Hindi siya papayag na samantalahin ng ibang tao ang kanyang anak, lalo na noong unang beses na pumunta rito si Guning. Kaya naman, sinundan ni Kwan Mingkay si Tang Yunfan pababa. Tinawagan din ni Qiu Lili ang kanyang kasintahan, na siyang HR manager ng Tanghuang Group, para humingi ng tulong. Umiling si Guning, at naisip sa sarili na ang babaeng ito ay talagang hanggal. Iniisip niya kung kakampi ba ng HR manager si Qiu Lili o hindi. Kung pipiliin niyang gawin iyon, magtatapos ang kanyang career ngayon. Gayunpaman, hindi inakala ni Guning na ang HR manager ng Tanghuang Group ay maaaring maging sobrang pipi. "Hoy, hindi mo ba naisip na ang babaeng ito ay halos kamukha ni Chairman Tang?" Matagal nang naobserbahan ng isang staff si Guning. "Oh, hindi nakakagulat na nakita kong pamilyar siya." Maraming tao ang nagsimulang magsalita tungkol kay Guning sa isang tahimik na boses. Hindi sila madalas magkita ni Tang Yunfan, at palaging may distansya sa pagitan nila ni Tang Yunfan, kaya hindi sila sigurado sa hitsura ni Tang Yunfan. Bilang karagdagan, si Guning ay lubos na kahawig ng batang si Tang Yunfan, kaya maaaring hindi malaman ng mga estranghero ang tungkol sa kanilang koneksyon sa pamilya. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagmasdan si Guning, napagtanto nilang pamilyar ang babaeng ito sa kanilang chairman. Ang staff na nagturo niyan ay isang receptionist na nakakita kay Tang Yunfan ng ilang beses na mas marami kaysa sa iba, kaya mas malalim ang impresyon niya sa kanya. Narinig ni Guning ang kanilang talakayan, ngunit hindi narinig ni Qiu Lili. Bagamat nakilala na ni Qiu Lili si Tang Yunfan dati, wala siyang malalim na impresyon sa kanya, kaya hindi niya nakita ang pagkakatulad ni Guning at Tang Yunfan. Bukod dito, hindi lihim sa mataas na lipunan ng CTB na hindi pa nagpakasal si Tang Yunfan. Imposibleng magkaroon siya ng isang anak na babae sa ganoong edad. Ilang sandali pa, nagmamadaling dumating ang HR manager. Nauna siyang nakarating sa bulwagan kaysa kay Tang Yunfan. "Guanming, magkakampi sila laban sa akin." Nagreklamo si Qiu Lili tungkol kay Guning at sa security guard. Kumpiyansa siya na ipagtatanggol siya ng nobyo. Si Qin Guanming, ang HR manager, ay tumingin sa security guard, pagkatapos ay humarap kay Guning. Medyo nagulat siya nang ang kanyang paningin ay bumagsak sa mukha ni Guning, dahil ang kanyang mga katangian ay halos kapareho ng kay Tang Yunfan. "Anong nangyari?" tanong niya sa security guard. Hindi kaagad pinarusahan ni Qin Guanming ang security guard at si Guning pagkatapos ng reklamo ni Qiu Lili. "Manager Qin, kinatok ni Miss Qiu ang babaeng ito at nahulog ang kanyang telepono sa lupa, ngunit tumangging humingi ng tawad." Humingi ng tawad ang babaeng ito, ngunit pinagbantaan siya ni Miss Qiu, may paggalang na tugon ng security guard. Si Qin Guanming ay nakatatanda sa kanya, kaya dapat siyang maging magalang. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Nang marinig iyon, sumimangot si Qin Guanming, at tumingin kay Qiu Lili. "Totoo ba yan?" Sa totoo lang, alam ni Qin Guanming na dapat iyon ang totoo, dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa iyon ni Qiu Lili. "Mga ad ng Pub Future. Binatukan ko lang siya ng mahina. Ito ay hindi isang malaking bagay. Hindi ko sinasadya." Nakaramdam ng hinanakit si Qiu Lili. "Dahil nabangga mo ang babaeng ito, dapat kang humingi ng tawad sa kanya kung nasaktan man siya o hindi. Hindi mo ba naiintindihan?" Inis si Qin Guanming. Gaya ng naisip ni Guning, ang HR manager ng Tanghuang Group, na isa sa mga nangungunang korporasyon sa CTB,
ay hindi maaaring maging tanga. Si Qin Guanming ay isang mature na lalaki na may katwiran, at si Qiu Lili ay hindi niya pinili ng girlfriend. Matalik na magkaibigan ang kanyang ama at ang ama ni Qiu Lili, kaya napilitan siyang makipag-date dito. Ayaw niyang gawin iyon, ngunit nasangkot siya sa kanya. Kinuha niya ang kanyang sarili bilang kanyang kasintahan nang hindi niya napagkasunduan, at madalas na pumunta dito upang bisitahin siya. Pumunta siya rito ng mabilis hanggat maaari matapos matanggap ang tawag ni Qiu Lili, hindi para ipagtanggol siya, kundi para pigilan siya na magdulot ng mas maraming gulo. Si Qiu Lili ay isang manggugulo sa kanyang mga mata. Huwag kang masyadong masungit sa akin. Sinigawan niya ako, kaya ayaw kong humingi ng tawad sa kanya. Siya ang may kasalanan, hindi ako. Nakipagtalo si Qiu Lili. Hindi niya alam kung gaano katanga ang ugali niya. Well, interesting. Masyado kang tanga para malaman na ikaw ang may kasalanan. May mga surveillance camera sa lahat ng dako sa bulwagan na ito, at napakadaling malaman kung ano ang iyong ginawa, sabi ni Guning. Ikaw, natarante si Qiu Lili. Guanming, fiancé mo ako. Magsalita ka. Kung hindi mo ako tutulungan, sasabihin ko sa iyong ama. Walang silbi. Dapat mong tiisin ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon, sabi ni Qin Guanming na may kalmadong mukha. Ikaw, parang umiiyak ngayon si Qiu Lili. Sa sandaling ito, nagpakita sina Quan Mingkai at Tang Yunfan, at tumabi ang lahat para palampasin sila. Si Qiu Lili ay natakot din. Akala niya ay mas mataas siya sa mga normal na miyembro ng staff ng Tang Huang Group dahil siya ang fiancé ni Qin Guanming, ngunit hindi siya nang ahas na inisin ang senior management ng Tang Huang. Nang lumitaw si Tang Yunfan, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Qiu Lili na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Napansin ng mga tauhan na iyon sa bulwagan ang halatang pagkakahawig ng batang babae sa kanilang paningin at ni Tang Yunfan. Ikinagagalak na makita ka, Chairman Tang. Binati ni Qin Guanming si Tang Yunfan ng may malaking paggalang. Ikinagagalak na makita ka, Chairman Tang. Ganon din ang ginawa ng security guard. Kumusta, Chairman Titang? Nanginginig sa takot ang boses ni Qiu Lili, at hindi siya nang ahas na salubungin ang mga mata nito. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tang Yunfan. Bilang isang makapangyarihan at matagumpay na negosyante, si Tang Yunfan ay may natural na hangin ng kapangyarihan, kaya lahat ng tao sa paligid niya maliban kay Guning ay nakaramdam ng stress. Nang marinig iyon, sinabi kaagad ni Qin Guanming, Chairman Tang, kinatok ni Miss Qiu ang babaeng ito at nahulog ang kanyang telepono sa lupa, ngunit tumanggi siyang humingi ng tawad. Humingi ng tawad ang babaeng ito, ngunit pinagbantaan siya ni Miss Qiu. Nagsasabi siya ng totoo. Bilang karagdagan, nagkaroon siya ng ideya na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa ginawa ni Qiu Lili upang maalis niya ito. Naniniwala siyang papayag ang ama niya para sa kapakanan ng kanyang career. Kahit iginiit ng kanyang ama na kailangan niya itong ligawan, lalabanan niya ito hanggang sa huli, para sa sarili niyang kaligayahan. Lumingon si Tang Yunfan kay Qiu Lili at nagtanong, Miss Qiu, sa tingin mo ba ito ang kumpanya ng iyong pamilya, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo? 2. Si Qiu Lili ay hindi nang ahas na magbitaw ng salita ng kaharap si Tang Yunfan. Bago niya matapos ang isang pangungusap, lumingon si Tang Yunfan para tingnan si Guning. Ningning, bakit hindi mo ako tinawagan imbes na Tiyo Kwan mo? Anak kita, at paprotektahan kita kahit anong mangyari. Medyo naagrabyado siya, dahil hindi muna siya hinarap ni Guning para humingi ng tulong. Kung tutuusin, anak niya si Guning, at naisip niyang tungkulin niyang protektahan siya. Bilang karagdagan, si Guning ay nasa kanyang kumpanya ngayon. Si Tang Yunfan ay mukhang napakaamo at malambing sa harap ni Naguman at Guning. Ang kanilang koneksyon sa pamilya ay magiging publiko sa madaling panahon, kaya hindi humingi ng pahintulot si Tang Yunfan kay Guning nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay natigilan. Ano? Siya ang anak ni Chairman Tang. Si Chairman Tang ang ama ng babaeng ito. Lahat ng mga staff ng kumpanya ni Tang Yunfan ay nagulat, at hindi makapaniwala sa kanilang narinig.
Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin sila, dahil maaaring si Guning ang ampon ni Tang Yunfan. Alam nilang lahat na hindi pa nag-asawa si Tang Yunfan. Kung ang babaeng ito ay biolohikal na anak na babae ni Tang Yunfan, siya ay dapat na isang mapagmahal na anak. Ang isang pag-ibig na bata ay magdadala ng kritisismo at walang sino man ang sumang-ayon dito. Sa panahon ngayon, madalas na ipinanganak ang isang love child kapag ang isa sa kanyang mga magulang ay ikinasal ngunit nakipagtalik pa rin sa ibang tao. Mga ad ng pop future. Immoral ang manday sa kapareha. At ang pangangalo niya ay hindi katanggap-tanggap sa lipunang ito, dahil ito ay palaging nasa ira ang mga pamilya. Kahit na walang kasalanan ang isang nagmamahal sa anak, ang kanyang kinabukasan ay napahamak sa kalungkutan. Sa kabaligtaran, kung ang dalawang taong walang asawa ay nagkaroon ng isang anak na magkasama, ito ay maliwanag kahit na ito ay hindi pa rin katanggap-tanggap. Kaya nga, kahit na si Guning ay mahal na anak ni Tang Yunfan, si Tang Yunfan ay hindi pa kasal, kaya ayos lang. Bukod dito, wala sa kanila ang nangahas na hamakin sila. Dahil hindi pa nag-asawa si Tang Yunfan dati, ang ina ni Guning ay hindi ang ibang babae. Sa pag-iisip niyan, lahat ay interesado sa relasyon ni Tang Yunfan at ng ina ni Guning. Maaari ba silang maging mapagmahal na mag-asawa, o ang ina ni Guning ay isang babaeng nagkalkula? Kung sila ay mag-asawa, bakit hindi siya pinakasalan ni Tang Yunfan? Tumanggi ba ang pamilya Tang o Tang Yunfan na tanggapin siya? Dahil si Guning ay anak ni Tang Yunfan, ang babaeng pakakasalan niya ay dapat na kanyang ina. Bakit ngayon pa siya pumayag na umamin? Anyway, kung ikakasal si Tang Yunfan sa ina ni Guning, magiging legal silang mag-asawa. Ang mga tao sa bulwagan ay lahat ay may mga naiisip sa itaas, ngunit hindi sila nang ahas na pag-usapan ang mga ito. Kung naiinis si Tang Yunfan, lahat sila ay maaaring matanggal sa trabaho. Napangiti si Guning nang makitang naagrabyado si Tang Yunfan. Well, dumating lang ako para kunin. Alam kong abala ka kaya ayokong magambala ka. Nang marinig iyon, sumimangot si Tang Yunfan. Ako ang iyong ama, at dapat ay huwag kang mag-atubiling bumaling sa akin para sa tulong. Natuwa si Guning. Sige, gagawin ko. Malaki. Nasiyahan si Tang Yunfan. Gayunpaman, nang lumingon siya kay Qiu Lili, muli siyang nagalit. Miss Qiu, hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa anak ko kung nabangga mo siya? Kung tatanggi ka pa rin, sa palagay ko ay dapat kong pag-usapan ang tungkol dito sa iyong ama balang araw. Ako, nagpanik si Qiu Lili. Miss Tang, pasensya na po. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Agad siyang humingi ng tawad kay Guning. Si Qiu Lili ay hindi natatakot sa kanyang ama, ngunit natatakot kay Tang Yunfan. Dahil ang babaeng ito ay anak ni Tang Yunfan, kailangan niyang gawin ang anumang hilingin ni Guning. Kahit labag sa loob niyang gawin iyon, hindi siya naglakas loob na ipakita sa kanyang mukha ang tunay niyang nararamdaman. Mabuti, hindi nag-abala si Guning na parusahan siya. Maraming salamat, Miss Tang. Sabi ni Qiu Lili. Sumisid sa mga kwento, yakapin ang enchantment. Enheart v Epsilon Pound N. Walang pakialam si Guning na tawagin siyang Miss Tang o Miss Gu. Siya ay maaaring maging Miss Tang at Miss Gu sa parehong oras pagkatapos ng lahat. Miss Qiu, natatakot ako na hindi ka na welcome dito. Mangyaring huwag nang pumasok muli dito, sabi ni Tang Yunfan. Bagamat magalang siya, mukha siyang seryoso. Nang marinig iyon, nadismaya si Qiu Lili. Kung hindi siya makakabalik dito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala si Qin Guanming. Si Qin Guanming ay bihirang bumalik sa bahay ng kanyang pamilya ngayon, at mahirap para sa kanya na bisitahin siya sa kanyang tahanan. Kinagat niya ang kanyang labi at tumingin kay Qin Guanming. Umaasa siyang may sasabihin ito para sa kanya, ngunit iniwasan ni Qin Guanming ang kanyang mga mata. Si Qiu Lili ay nasa kawalan ng pag-asa ngayon, at kailangang umalis ng mag-isa. Pagkatapos noon, sinundan ni Guning si Tang Yunfan sa itaas. Dahil wala na sila, nagsimulang talakayin ng ibang mga tauhan ang nangyari.
Sa tingin mo ba si Miss Tang ay biological na anak o adopted daughter ni Chairman Tang? Sa tingin ko siya ang biolohikal na anak ni Chairman Tang dahil sa kanilang mga katulad na katangian. Kung gayon, bakit wala tayong narinig tungkol sa kanya sa nakaraan? Siguro hindi pa alam ni Chairman Tang ang tungkol dito hanggang ngayon. Talaga. Posible bang lihim siyang isinilang ng ina ng babaeng ito para magpakasal sa pamilya Tang? Sa tingin ko posible. Parang hindi naman. Ang batang babae ay nasa paligid ng 18, at narinig ko na may nangyaring kakilakilabot sa pamilyang Tang 19 na taon na ang nakararaan. Isang taon nang nawawala si Chairman Tang at nawala ang kanyang alaala. Sa tingin ko, maaaring maging anak niya ang babae sa babaeng minahal niya noon. Ang nangyari kay Tang Yunfan ay hindi lihim sa kanyang negosyo. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang madamay ang mga tao kay Guning at sa kanyang ina. Ito ay dapat na isang napakahirap na oras para sa kanila. Binanggit ni Guning ang security guard kay Tang Yunfan sa elevator. Iminungkahi niya na itaas nila ang kanyang sweldo dahil sa kanyang matuwid at matapang na pag-uugali. Kung hindi sumang-ayon si Tang Yunfan, gusto niyang kunin siya. Pagkatapos ay tinanong ni Tang Yunfan si Guning para sa kanyang opinyon. Ang security guard ay isang bihirang matuwid na tao na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Naisip ni Tang Yunfan na mapoprotektahan niya ng mabuti si Guning kung magtatrabaho siya para sa kanya. Pinili ni Guning na panatilihin siya sa Tanghuang Group. Dahil ang Tanghuang ay isang kilala at matagumpay na korporasyon, at maaaring magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang security guard kung mananatili siya rito. Bagamat tiwala si Guning na ang kanyang kumpanya ay magiging isa rin sa mga nangungunang kumpanya sa hinaharap, malamang na hindi iyon naisip ng security guard. Dahil sinabi iyon ni Guning, pumayag si Tang Yunfan na i-promote ang security guard at itaas ang kanyang sweldo. Pagkatapos kunin ang kailangan niya, umalis si Guning. Nais ni Tang Yunfan na kumain kasama siya ilang sandali. Ngunit sinabi ni Guning na babalik siya sa bahay ng pamilyang Tang para mananghalian, at kailangan niyang sunduin ang kanyang mga kamag-anak sa airport sa 2:00 ng hapon. Bumaba si Guning sa eksklusibong elevator ni Tang Yunfan, na muling pumukaw sa curiosity ng lahat. Kasabay nito, pumasok si Tang Jiang mula sa labas. Sa sandaling lumitaw siya, binigyang pansin ng mga tao ang kanyang saloobin kay Guning. Si Tang Yunfan ang chairman ng Tanghuang Group. Kung wala siyang mga anak, si Tang Jiang o Tang Jakay ang papalit, ngunit ang kanyang biolohikal na anak na babae ay nagpakita ngayon. Ano ang gagawin nila? Nawalan ng pagkakataon sina Tang Jiang at Tang Jakay na sakupin ang gayong kumikitang negosyo. Magseselos ba sila kay Guning? Sa katunayan, walang intensyon si Tang Jiang na sakupin ang Tanghuang Group, dahil pinahahalagahan ng pamilya Tang ang mga relasyon sa pamilya kaysa sa anupaman. Parehong masaya sina Tang Jakay at Tang Jiang na makita si Guning. Kung hindi dahil kay Guning, maaaring napatay ang kanilang lolo. Mas gusto nilang makita si Guning na sumama sa kanilang pamilya. Si Guning ay isang natatanging babae na hindi kapani-pani, walang mga kasanayan, at walang sino man ang tatanggi na panatilihin ang isang malapit na relasyon sa kanya. Dahil naging si Guning ng kanilang pamilya, maaaring maging mas makapangyarihan ang kanilang pamilya. Kaya naman, sinamahan ni Tang Jiang si Guning at sabay na naglakad papunta sa kanya. "Ningning, aalis ka na ba?" tanong niya. Nagtrabaho si Tang Jiang sa Tanghuang noong nanatili siya sa CTB nitong mga araw. "Hay," ngumiti din si Guning. "Oo, pumunta ako dito para kunin ang isang bagay, at ngayon uuwi ako para sa tanghalian." "Nag-drive ka ba dito?" tanong ni Tang Jiang. "Oo," sagot ni Guning. "Magaling, mag-ingat ka," sabi ni Tang Jiang, pagkatapos ay hinayla si Guning palabas. Nang makita ang mabait na ugali ni Tang Jiang kay Guning, ang iba ay lahat ay na-curious kung bakit napakalapit niya sa babae. Naniniwala pa nga ang ilan na si Tang Jiang ay nagpapanggap lamang na mabait kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Sa Batangas, isang 23-year-old na babae ang naging milyonaryo. Bitcoin Bank.
Bakit pakiramdam ko parang pamilyar ang babae? Sabi ng isang babae nang makaalis si Guning. Siya ay anak ni Chairman Tang. Kanina lang wala ang babae kaya namiss niya ang nakakagimbal na balita. Ano? Talaga? Hindi ba't walang asawa si Chairman Tang? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan ang lahat, at nalaman niya kung ano ang nangyari. Well, actually parang pamilyar siya, pero hindi dahil hawig siya kay Chairman Tang. Nakilala mo na ba siya dati? Hulaan ko, ngunit hindi ako sigurado. Hindi maalala ng babae kung saan niya nakita ang mukha ni Guning noon. Gayunpaman, siguradong hindi pa niya nakilala si Guning sa totoong buhay. Kung saan namumulaklak ang mga kwento. Enhart v. Epsilon Pound N. Nakita mo na ba ang mukha niya sa internet? Tanong ng isa niyang kasamahan. Oh, tama, nakita ko ang mukha niya sa TV. Gulat na sabi ng babae. TV. Hindi pwede, paano? Ang release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Siya ang amo, si Guning. Natuwa ang babae sa wakas ay naalala niya si Guning. Maraming tao ang naging tagahanga ni Guning nang malaman nila kung ano ang kanyang naabot noon. Si Guning ay kasing sikat na ngayon ng mga kilalang tao. Ano? Siya ang boss ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Nagulat ang lahat. Marami sa kanila ang nakarinig ng Jade Beauty Jewelry and Charm, dahil nagdulot ng malaking sensasyon ang release conference. Sa kasamaang palad, hindi nila nakilala si Guning noon lamang, at pinalampas ang pagkakataong kumuha ng litrato kasama siya. Bilang karagdagan, ang talentadong babaeng ito ay anak din ng kanilang chairman. Sa katunayan, maliwanag na hindi nila nakilala si Guning sa unang tingin, dahil walang masyadong malinaw na larawan niya sa internet. Isa pa, napakaraming tao ang kanilang nakikilala araw-araw habang nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya, at napakahirap matandaan ang napakaraming mukha. Alam nilang lahat ang pambihirang kakayahan at malakas na koneksyon ni Guning, ngunit nagulat pa rin sila nang malaman na si Guning ay miyembro ng pamilyang Tang. Tila labis na nagmamalasakit ang pamilya Tang kay Guning. Walang sino man ang hindi magugustuhan ang gayong mahusay na anak na babae. Matapos marinig ang tungkol sa mga nagawa ni Guning, nagsimulang maniwala ang mga tao na hindi siya ang uri ng tao na makikipagkompetensya sa kanyang mga kapatid para sa kayamanan. Hindi naman siya nagkukulang ng pera. Parang tatay, parang anak na babae. Nagawa ni Tang Yunfan na gawing numero 1 ang negosyo ng pamilya Tang sa listahan ng mga matagumpay na kumpanya sa CTB sa loob lamang ng ilang taon. Habang si Guning ay nagmamay-ari ng napakaraming kumikitang tatak at kumpanya sa murang edad din. Ang pamilya Tang ay magiging mas makapangyarihan sa hinaharap. Inilagay ni Guning ang set ng mga alahas sa kanyang telepathic eye space habang siya ay nagmaneho pabalik sa bahay ng pamilyang Tang. Hindi nagtagal, nakatanggap ng magandang balita ang security guard na napromote siya bilang vice leader ng security guard team. Tao sa security team dahil sa malaking sukat ng Tang Huang, kaya ang pagiging isa sa mga vice leader nito ay isang posisyon ng kapangyarihan. Nang marinig ng security guard ang balita, siya ay namangha, gayon din ang iba. Nagulat sila nang marinig na isang karaniwang security guard ang naging vice leader ng team sa loob ng isang araw. Alam nila na ito ay utos ni Guning. Tinupad ni Guning ang kanyang pangako sa security guard, at doble ang natanggap niyang sweldo mula ngayon. Napakaswerte ng security guard na nakilala si Guning ngayon, at madaling nakakuha ng promosyon. Ang ilang mga tao ay nakadama ng panghihinayang ngayon. Hinihiling nila na noon pa lang ay tumayo na sila para tulungan si Guning. Gayunpaman, ito ay isang hiling lamang. Wala sa kanila ang nangahas na kumilos laban kay Kyolili. Sa kasong iyon, ang security guard ay karapat-dapat sa mas mahusay na paggamot. Tuwang-tuwa siya, at nakaramdam din ng pasasalamat kay Guning. Tinanggap niya ang alok, at nagpa siya na gawin ang kanyang trabaho ng maayos gaya ng dati sa hinaharap. Iyon lang ang magagawa niya para ibalik ang kabaitan ni Guning. Dalawa pang vice leaders sa security guard team ang nakaramdam ng kaunting selos matapos marinig ang balita,
dahil ilang taon silang nagsumikap para makuha ang kanilang kasalukuyang posisyon. Gayunpaman, kahit na medyo naiinggit sila, wala silang lakas ng loob na gawin ito. Mga bobo lang ang kikilos laban sa chairman nila. Bumalik si Guning sa bahay ng pamilyang Tang, at kumain kasama ang kanyang pamilya. Hindi siya nagmamadaling ibigay kay Guman ang set ng alahas, dahil plano niyang ipresente ito sa araw ng kasal ni Guman. Bagamat nanatili si Guman sa bahay ng pamilya Tang nitong mga araw na ito, hindi siya natutulog sa parehong silid ni Tang Yunfan, at iginagalang ni Tang Yunfan ang kanyang desisyon. Magkukwentuhan lang sila sa study bago sila matulog sa sarili nilang kwarto. Gayunpaman, babalik si Guman sa Waffle Hills ngayon, at ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay pupunta para sunduin siya kinabukasan. Enhart v Epsilon Pound N. Nakapagbibigay inspirasyon sa mga kaisipan, nagliliwanag sa mga kaluluwa. Bago ang kasal, ang nobya ay dapat manatili sa kanyang sariling tahanan. Si Guning ay may-ari ng bahay sa Waffle Hills, at kung ano ang sa kanya ay kay Guman din. Ay lalakad ng pamilya ni Guqing at Guqing yang si Guman papunta sa wedding car sa araw na iyon, na isang perpektong plano. Kinabahan si Guman dahil malapit na ang kasal niya. Medyo natakot pa nga siya, at gustong tumakas dito, pero hindi niya ginawa iyon. Mahal na mahal siya ni Tang Yunfan at hinahangad din niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Bilang karagdagan, umaasa rin siyang mabigyan si Guning ng isang buo na pamilya. Ang isang biolohikal na ama ay palaging mas mahusay kaysa sa isang stepfather kung tutuusin. Ningning, darating ba si Xiao Teng? Tanong ni Tang Haifeng kay Guning. Ang mga magulang ni Guning ay ang magiging biyenan ni Leng Xiaoteng. Kahit na mag-girlfriend at boyfriend lang sila ngayon, kinuha na ng pamilyang Tang si Leng Xiaoteng bilang pamilya. Gayunpaman, alam din nila na ang trabaho ni Leng Xiaoteng ay napaka-espesyal, at hindi sa kanya ang pag-alis sa base militar. Darating siya kung libre siya, sabi ni Guning. Noong ikauna ng hapon, hinatid ni Guning si Guman sa airport para sunduin ang kanilang mga kamag-anak. Hindi sila lahat kaya ng kotse ni Guning, kaya nagpadala ng pamilya Tang ng MPV para sundan siya. Darating ang pamilya ni Guqing ng 2:10 p.m., at ang pamilya ni Guqing Yang ay darating ng 2:30 p.m. Pinlano ito ni Guning para mapili niya silang magkasama. Nang makarating si Guning at ang iba pa sa airport, 20 minuto pa ang layo mula sa oras ng kanilang pagdating. Sa 2:12 p.m., tinawagan ni Guqing si Guman at sinabi sa kanya na dumating na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang pamilya ni Guqing na may 3. Hindi sila nagdadala ng maraming gamit, kaya hindi na nila kailangan pang mangolekta ng mga bagahe. Sa sandaling lumabas sila, nakita nila sina Guning at Guman, pagkatapos ay humakbang papunta sa kanila ng may pananabik. Tao, Ningning, binati sila ni Guqing. Hi, man, Ningning. Sabi ni Jiangshu na may malawak ng ngiti. Ikinagalak kitang makita, tita man, Ningning. Si Jiang Xinyo ay napakagalang, ngunit mas pala kaibigan kaysa dati. Maligayang pagdating. Welcome sa CTB. Binati rin sila ni Guman at Guning. Umupo tayo sa tabi-tabi. Darating ang pamilya ni Qinyang sa loob ng 20 minuto, sabi ni Guman. Oo naman. Sabay silang naglakad papunta sa mga upuan. Matapos silang lahat ay makaupo, nagsimulang mag-chat sina Guqing at Guman sa isa't isa. Tinanong din ni Guning si Jiangshu tungkol sa kanyang negosyo. Si Jiangshu ay hindi maaaring maging mas kontento sa kanyang negosyo ngayon. Napakaganda nito. Maraming salamat sa iyong tulong, Ningning. Karamihan sa aking mga kliyente ay pumunta sa akin dahil sa iyo, ngunit dahil binibigyan ko sila ng mga dekalidad na produkto at serbisyo, handa silang magpatuloy sa pakikipagtulungan sa akin. Natutuwa akong malaman iyon. Masaya si Guning para sa kanyang tiyuhin. Natulungan niya ang kanyang tiyuhin na gumawa ng maraming deal, ngunit nakadepende pa rin ito sa kalidad ng mga produkto at serbisyong maibibigay ng kanyang tiyuhin. Ningning, tinulungan ko ang panganay mong tiyuhin nang walang pahintulot mo.
Naiinis ka ba sa akin? Tanong ni Jiang Shu, na medyo hindi mapalagay. Bagamat sinabi na ni Gu Qing kay Guman, at malamang na sinabi rin ni Guman kay Guning, kailangan pa rin niyang pag-usapan ito ni Guning ng harapan. Hindi sila sinisisi ni Guman, ngunit medyo nakonsensya pa rin siya. Napakasama ng pakikitungo ng pamilya ni Gu Qinxiang kina Guman at Guning noon. Kung tinulungan niya si Gu Qinxiang, parang kinakampihan niya siya laban kay Guning. Gayunpaman, siya at si Gu Qinxiang ay magkamag-anak, at wala siyang pusong makita ang pamilya ni Gu Qinxiang na napapahamak na mabaygo. Hindi talaga. Hindi ko siya tutulungan, pero hindi kita pipigilan na gawin ito, dahil sinaktan niya ako at ang aking ina, hindi ang iyong pamilya, sabi ni Guning. Siya ay isang napakamaunawaing babae. Great, gamaan ang loob ko. Nagpakawala ng mahabang hininga si Jiang Shu. Malinaw na pinahahalagahan niya si Guning kaysa kay Gu Qinxiang. Tinulungan lang niya si Gu Qinxiang dahil desperado si Gu Qinxiang. Sabi ko naman sa'yo hindi ka sisisihin ni Ningning. Hindi mo na kailangang mag-alala, sabi ni Gu Qing. Ngumiti si Jiang Shu, at walang sinabi. Hindi nagtagal, dumating din ang pamilya ni Gu Qinyang. Gayunpaman, bumangga sila sa isang pamilyar na mukha nang makababa sila sa eroplano, na hindi magandang bagay. Oh, Wen Yulan, kanina pa. Pumunta ba dito ang iyong pamilya para sa isang paglalakbay? Hindi ba halos hindi mo kayang bayaran ang bayad sa biyahe ng grupo noong nakaraan? Hindi mo ba sinabi sa amin na kabibili lang ng pamilya mo ng bahay kaya kulang ka ngayon? Saan ka kumuha ng pera para makapaglakbay sa CTB? Hindi mo ba alam na napakamahal magstay at kumain dito? Ang pamilyar na mukha ay ang kasamahan ni Wen Yulan, isang 37 taong gulang na babae. Siya ay tumingin at mukhang mayabang, at hindi nag-abala na itago ang kanyang halatang paghamak sa pamilya ni Wen Yulan. Ang pamilya ni Gu Qinyang ay talagang nasa isang mahigpit na budget ngayon dahil sila ay bumili lamang ng isang bahay, ngunit hindi sila dumimahirap. Aware naman ang babae, pero gusto pa rin niyang pagtawanan si Wen Yulan. Hindi mahalaga kung sino ang mas mahirap sa kanya sa pampublikong institusyong pinaghirapan nila, pagtatawanan niya sila. Sa katunayan, ang babaeng ito ay may parehong trabaho kay Wen Yulan, ngunit nagpakasal siya sa isang mayamang asawa. Madalas niyang ipakita ang kanyang mga luho sa kanilang pinagtatrabahuan. Maliban sa ilang tao na handang pasayahin siya, lahat ng iba ay kinasusuklaman ang kanyang pag-uugali. Hindi rin siya makikipagkaibigan sa mga mas mahirap sa kanya. Sa kabuuan, nag-enjoy siya kapag naiinggit sa kanya ang mga tao. Bagamat labis na ayaw ni Wen Yulan sa babaeng ito, hindi niya ito kayang makipagtalo sa publiko. Kaya naman, pinigilan ni Wen Yulan ang kanyang galit at ngumiti. Wala kaming gaanong pera, ngunit may nagbayad ng lahat ng gastos para sa amin. Hindi na niya kailangang itanggi ang katotohanan na kulang sa pera ang kanyang pamilya. Talaga? Sino ito? Nang marinig iyon, nadismaya ang babae. Nagulat siya nang malaman niyang may mayamang kamag-anak si Wen Yulan na kayang bayaran ang lahat ng gastusin para sa kanila sa CTB. Na-curious siya na malaman kung gaano kayaman ang kamag-anak ni Wen Yulan. Tumanggi siyang maniwala na ang kamag-anak ni Wen Yulan ay maaaring mas mayaman kaysa sa kanya. Ang aking hipag, sabi ni Wen Yulan. Iginalo ng babae ang kanyang mga mata, pagkatapos ay naglagay ng pekeng ngiti. Ano ang ginagawa niya? Napakayaman ba niya? Nagpapatakbo siya ng isang beauty salon. Binigyan siya ni Wen Yulan ng perfunctory na sagot. Isang beauty salon. Hinayla ng babae ang kanyang labi. Ang may-ari ng isang beauty salon ay hindi maaaring maging napakayaman. Ikinalulungkot ko na abalahin ka, ngunit nagtataka ako, gaano kayaman ang iyong pamilya? Biglang tanong ni Gu Yinyin sa babae. Isang proud na ngiti ang isinuot ng babae. Ang aking pamilya ay may higit sa 12 ng milyong yuan sa mga asset. Nako, hindi naman masyado. Ang aking tiyahin at ang kanyang anak na babae ay may daan-daang milyong yuan sa mga asset.
Ang aking tita Hian ay nagpapatakbo ng isang beauty salon, ngunit ang kanyang anak na babae ay ang amo ng isang tindahan ng alahas. Nakatanggap ang nanay ko ng regalo mula sa kanila, na isang set ng jade jewelry at hindi ito ng 12 milyong yuan. Sabi ni Gu Yinyin. Sinadya niyang inisin ang babae. Ang babae ay labis na kasuklam-suklam, at kinasusuklaman nila ang paulit-ulit na pinapahiya. Ano? Gulat na gulat ang babae. Si Wen Yulan ay may isang set ng jade jewelry na walang 12 milyong yuan. Nagselos siya sa isang iglap. Ang pinakamahal na hanay ng mga alahas na mayroon siya ay hindi lamang ng daan-daang yuan, at ito ay regalo para sa anibersaryo ng kanyang kasal. Matagal na siyang nakiusap sa asawa na makuha ito. Bagamat ang kanyang pamilya ay may 12 milyong yuan sa mga ari-arian, karamihan sa yaman ng kanyang pamilya ay hindi natitinag na ari-arian. Bukod dito, ang kanyang asawa ay hindi masyadong mapagbigay, at ayaw magbigay sa kanya ng maraming pera upang bumili ng mga luho. Sa totoo lang, kung ang kanyang asawa ay bukas palad sa kanya, siya ay huminto sa kanyang trabaho at magiging isang mayaman na babae na may toneladang oras upang gumastos ng pera. Maraming tao ang nagtanong sa kanya ng tanong na iyon. Bakit hindi siya huminto sa kanyang trabaho at masiyahan sa kanyang marangyang buhay kung talagang mahal na mahal siya ng kanyang mayamang asawa? Gayunpaman, halatang hindi niya sasabihin sa kanila ang totoo, kaya nagsisinungaling siya at sinabi na naisip niya na ang mga kababaihan ay dapat magkaroon ng kanilang sariling karera at maging malaya. Naniniwala ang kanyang mga kasamahan at kaibigan, dahil maraming marangal na kababaihan ang mas gustong magtrabaho gaya ng dati, gaano man kayaman ang kanilang mga asawa. Gayunpaman, nabigla siya nang malaman na si Wen Yulan, na karaniwan niyang pinagtatawanan, ay nakatanggap ng mas mahal na regalo kaysa sa kanya. Malamang nagyayabang ka, tumanggi ang babae na tanggapin ang katotohanan. Hindi naman nagyayabang ang nakababatang kapatid ko. Narinig mo na ba ang Jade Beauty Jewelry? Ito ang tatak ng aking nakatatandang pinsan, sabi ni Gu Qingxi. Ano? Ang Jade Beauty Jewelry ay pagmamay-ari ng iyong kamag-anak. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang narinig. Siya ay nanirahan din sa CTG, at ang unang tindahan ng Jade Beauty Jewelry ay binuksan sa CTG. Bukod dito, nabalitaan niya na ang Jade Beauty Jewelry ay may higit sa daan-daang milyong yuan sa mga asset, at halos kalahati ng mahahalagang numero sa CTG ay dumalo sa seremonya ng pagbubukas nito. Ang boss ng Jade Beauty Jewelry ay isang batang babae na 18 taong gulang pa lamang. Oo. Si Gu Qingxi at Gu Yinyin ay lubos na ipinagmamalaki. Hindi naman sila nagpapakitang gilas, pero hindi na nila matiis ang kayabangan ng babae. Hindi pinigilan ni Gu Qinyang o Wen Yulan sina Gu Qingxi at Gu Yinyin, dahil galit din sila sa babae. Gayunpaman, nasa hustong gulang na sila at mga magulang, kaya hindi nararapat na sabihin nila iyon, ngunit iba kung ginawa ito ng kanilang mga anak. Bagamat si Guning ang sobrang mayaman, hindi sila, igagalang pa rin sila ng iba kung mayroon silang napakayaman na kamag-anak. Talaga, ayaw maniwala ng babae. Hindi kami nagsisinungaling. Maaari mong suriin para sa iyong sarili. Inilibot ni Gu Qingxi ang kanyang mga mata sa babae. Ang babae ay sadyang ayaw tanggapin na si Wen Yulan ay may isang napakayaman na kamag-anak ngayon. Sige, hindi naman kami kasing yaman ni Ningning. Tama na, at dapat tumigil ka na. Pinutol sila ni Gu Qinyang. Nang marinig iyon, parehong itinikom ni Gu Qingxi at Gu Yinyin ang kanilang mga bibig. Sila ay naging mga tagahanga ni Guning ngayon, at kinuha siya bilang kanilang idolo. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay naging kakilakilabot sa nakaraan, kaya nakaramdam sila ng kaunting pagkabalisa nang gumugol sila ng oras kasama si Guning. Hindi alam ng babae kung ano ang sasabihin, ngunit kailangang harapin ang katotohanan na ang kamag-anak ni Wen Yulan ang may-ari ng Jade Beauty Jewelry. Bagamat hindi mayaman ang pamilya ni Wen Yulan, hindi na siya naglakas loob na inisin sila para sa kapakanan ng kanilang super rich na kamag-anak. Sa pagkakataong iyon,
tumigil din ang babae sa pagpapatawa kay Wen Yulan. Nauna nang naglakad ang pamilya ni Wen Yulan. Sa sandaling lumabas sila, naghihintay na sa kanila si Guning at ang iba pa. Hay, nandito na tayo. Ikinaway ni Guqing ang kanyang kamay sa kanila. Binati nila ang isa't isa nang magkita sila, at umalis kasama si Guning. Sinundan siya ng kasamahan ni Wen Yulan, kaya nakita rin niya si Guning. Nakilala niya si Guning sa isang sulyap, at hindi sinasadyang maniwala na si Guning ay kamag-anak ni Wen Yulan. Ang pangalan ng pamilya ni Guning ay Go, gayon din ang asawa ni Wen Yulan, kaya dapat ay may koneksyon sa pamilya si Guning sa asawa ni Wen Yulan. Ang sasakyan ni Guning ay huminto sa labas ng exit, hindi sa parking lot. Karaniwan, ipinagbabawal na ihinto ang isang kotse doon, ngunit ito ay kotse ng pamilyang Tang at walang sinumang nang-ahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Enhart v. Epsilon Pound N. Nakapagbibigay inspirasyon sa mga kaisipan, nagliliwanag sa mga kaluluwa. Minsan, magiging mas maginhawa kung mayroon kang mga koneksyon. Sinabihan ni Guning sina Guqing at Wen Yulan na sumakay sa kanyang sasakyan, habang nakaupo sina Gu Qinyang, Jiang Shu at tatlong bata sa MPV. Gayunpaman, nang makita ni Gu Qinyang, Jiang Shu at Gu Qingxi ang sasakyan ni Guning, lahat sila ay natigilan dahil ito ay isang puti, limitadong edisyon na Lamborghini. Lahat ng lalaki ay mahilig sa kotse. Kaya kahit na hindi sila pamilyar sa mga mararangyang kotse, marami pa rin silang nakikilalang tatak. Pinakamahalaga, ang kotse ay may magandang hugis. Si Wen Yulan at ang iba pang mga babae ay hindi tagahanga ng mga kotse, kaya naisip lang nila na maganda ang kotse ni Guning. Maraming tao ang nagbigay ng malaking atensyon sa sasakyan ni Guning mula nang huminto ito doon. May mga babaeng tumabi pa dito para tingnan kung gwapo at mayamang binata ang may-ari nito. Kung mapapansin sila ng may-ari nito, maaari rin silang mamuhay ng marangya. Ang mga babaeng nagkaroon ng ideyang iyon ay malinaw na hindi mga dekalidad na babae. Sa kanilang pagkamangha, ang may-ari ng sasakyan ay isang maganda at mayaman na dalaga. Ningning, ang astig ng kotseng ito. Magkano ito? Nagliwanag ang mga mata ni Gu Qingxi. Pinilit niyang hawakan ito, ngunit wala siyang lakas ng loob. Sa tingin ko, humigit kumulang 20 milyong yuan, sabi ni Guning. Ano? 20 milyong yuan. Maliban kay Guma na alam na ito, ang iba ay nabigla. Ang presyo nito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Alam nila na napakayaman ni Guning, ngunit naisip nila na hindi na kailangang bumili ng ganoong kamahal na kotse. Limited edition dapat ito, di ba? Tanong muli ni Gu Qingxi. Marami kang alam tungkol sa mga kotse. Ngumiti si Guning. Oo. Tama ka. Siyempre gusto ko. Nagmamalaki si Gu Qingxi. Marami akong mabibili ng mga bagay sa 20 milyong yuan. Sabi ni Gu Yinyin. Hindi siya gagastos ng ganoong kalaking pera sa isang kotse. Ningning, pwede ba akong sumakay sa kotse mo? Sabi ni Gu Qingxi. Well, hindi magiging komportable kung masyadong maraming tao sa loob. Makakasakay ka na sa likod ng kotse ko. Isasama kita pagkatapos nating magpahinga sa bahay, sagot ni Guning. Dahil pala kaibigan sila kay Guning ngayon, handa si Guning na tretuhin sila ng maayos. Bata sila sa paningin niya, kaya mapatawad niya sila. Siya ay isang 28 taong gulang na babae sa kanyang isip pagkatapos ng lahat. Dahil sinabi iyon ni Guning, pumayag si Gu Qingxi. Pagkatapos ay naglakad papunta sa kotse sa likod ng Lamborghini. Sa kotse, nagsimulang mag-chat sina Guman, Guqing at Wen Yulan sa isa't isa. Hindi pa alam ni Guqing at Wen Yulan ang background ng pamilya ni Tang Yunfan. Sinabi lang sa kanila ni Guman na si Tang Yunfan ay isang negosyante, ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang maraming detalye. Pagdating nila sa Wafu Hills, nabigla ulit sila sa magandang bahay ni Guning. Alam nilang lahat na ang presyo ng pabahay sa CTB ay hindi pangkaraniwang mataas, kaya ang malaking downtown house na ito ay dapat na nagkakahalaga din ng 12 milyong yuan.
Bagamat hindi gaanong iyon sa paningin ni Guning, labis pa rin silang nagulat. Ginabayan sila ni Guning papunta dito, at nagayos ng mga silid para sa kanila. Si Jiang Shu ay nanatiling mag-isa, habang sina Gu Qinyang at Gu Qingxi ay nagbahagi ng isang silid sa ikalawang palapag. Sina Gu Qing at Jiang Xinyo ay nanatiling magkasama sa iisang silid, gayon din sina Wen Yulan at Gu Yinyin. Si Guman at Guning ay natutulog sa sarili nilang mga silid. Ang mga silid ng bahay ay ganap na nilang okupado ngayon, kaya sinabi ni Guning sina Gao Yi at Qiao Ya na manatili sa labas ng ilang araw. Maaari silang magpahinga. Sinabihan ni Guning ang kanyang mga kamag-anak na magpahinga muna sandali, at sabay silang magsalo sa pagkain bago sila maglibot. Nang ika-alas 5:30 ng hapon, umalis si Guning ng bahay kasama ang iba. Si Gu Qingxi, Gu Yinyin at Jiang Xinyo ay nakaupo sa kotse ni Guning sa pagkakataong ito, habang ang iba ay nakaupo sa MPV. Nakabalik ngayon sina Gao Yi at Qiao Ya, kaya si Gao Yi ang nagmaneho ng MPV. Wow! Ang isang marangyang kotse ay talagang komportable. Umupo si Gu Qingxi sa upuan ng pasahero sa harap. Kung mag-aral kayong tatlo ng mabuti, bibilhan ko kayo ng mga sasakyan pagkatapos ng inyong pagtatapos sa universidad, sabi ni Guning. Napaka-generous niya sa kanyang pamilya. Talaga, si Gu Qingxi ang pinaka-nasasabik sa mga bata. Ang lahat ng mga lalaki ay mahilig sa mga kotse. Bagamat hindi kasing excited niya sina Jiang Xinyo at Gu Yinyin, tuwang-tuwa rin sila. Dinala sila ni Guning sa Huangdeng Hotel para sa hapunan. Tinanong ni Tang Haifeng si Guning kung gusto nilang kumain kasama ang pamilya Tang, ngunit tinanggihan ni Guning ang kanyang imbitasyon. Kahit na sila ay pamilya ni Guman, hindi sila ang mas matandang henerasyon, at hindi kinakailangan para sa kanila na makilala ang pamilya Tang sa ngayon. Gaano man kalapit si Guman sa kanyang mga kapatid, dapat pa rin silang manatiling magalang sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, inilabas sila ni Guning para sa isang paglilibot. Ang unang lugar na pinuntahan nila ay ang sikat na ilog sa City B. Nagayos si Tang Yunfan ng pleasure boat para sa kanila bago sila makarating sa ilog. Pagbaba nila sa pantalan, muli nilang nakasalubong ang kasamahan ni Wen Yulan. Dumating ang babae kasama ang dalawang kaibigan para mamasyal din sa ilog. Gayunpaman, napakaraming turista sa oras na ito, kaya kinailangan nilang maghintay para sa isang available na pleasure boat. Napaka-normal na maghintay ng mga bangka, ngunit nakaramdam sila ng dismaya nang pigilan sila ng isang security guard na sumakay sa maliit na pleasure boat na nakadaong sa baybayin. Tinanong nila ang security guard para sa dahilan, at sinabi sa kanila ng security guard na hindi ito isang pleasure boat para sa mga turista. Kaya naman, inis sila nang sumakay dito si Guning at iba pa. Walang imak ang kasamahan ni Wen Yulan, ngunit nawala ang galit ng kanyang mga kaibigan. Nang gustong makipagtalo ng kaibigan niya kay Guning, pinigilan siya ng kasamahan ni Wen Yulan. Bakit mo ako hinihila pabalik? Bakit kaya sila sumakay? Kailangan kong makipagtalo sa kanila. Hindi nasisiyahang sabi ng kaibigan ng babae. Kilala ko sila. Hindi sila ordinaryong tao, sabi ng babae. Ang kanyang kaibigan, gayunpaman, ay mukhang mayabang. Dahil kilala mo sila, bakit hindi mo sabihin sa kanila na ibahagi ang bangka sa amin? Nakipagtalo lang ako sa kanila. Ang swerte ko at hindi nila ako pinarusahan. Wala akong lakas ng loob na humingi ng tulong sa kanila, sabi ng babae. Nang marinig iyon ng kaibigan ay napatikip siya ng bibig. Nanatili silang tahimik, ngunit may mga turistang naiinis. Oy, di ba sabi mo maghintay tayong lahat ng available na bangka? Bakit kaya sila sumakay bago tayo? Tanong ng isang binata sa security guard na sinundan ng dalawang babae at isang lalaki. Dapat silang dalawa ang mag-asawa. Ito ay hindi isang pleasure boat para sa mga turista, ito ay isang privado, sabi ng security guard. Isa pala itong private pleasure boat. Nang marinig iyon ng binata ay napatikip din ng bibig. Ito ay isang private pleasure boat. Siguradong napakayaman nila, sabi ng isang tao. Tama,
hindi sila maaaring maging ordinaryong tao kung nagmamay-ari sila ng pribadong bangka para sa kasiyahan dito. Sino sila? Curiosity na tanong ng kaibigan ng babae sa kanya. Siya ay isang mahilig sa tsismis. Ang batang babae ay ang boss ng Jade Beauty Jewelry, Guning, sabi ng babae. Iniisip ang koneksyon ng pamilya ni Wen Yulan kay Guning, nagseselos pa rin siya. Ano? Ang babae ay si Guning, ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Parehong nagulat ang dalawang kaibigan ng babae. Narinig na nila ang Jade Beauty Jewelry, dahil sikat na sikat ito ngayon. Bakit mo siya nakipagtalo noon? Tanong ulit ng kaibigan ng babae. Pinagtatawanan ko lang ang kamag-anak niya. It's not a big deal, sabi ng babae, pero hindi niya pinanghahawakang gawin iyon. Nang marinig iyon ng mga kaibigan niya, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Nag-iisip sila kung dapat ba silang lumayo sa kanya kung naiinis niya si Guning. Sa kabutihang palad, hindi ito isang malaking bagay. Sumakay si Guning at ang kanyang pamilya sa pleasure boat. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang bangka, sapat na ang laki nito para ma-accommodate sila. Isa itong pribadong bangka para sa kasiyahan, kaya pareho ang layout nito sa isang bahay, na may sala, banyo, kusina at isang silid sa loob. Inilagay ang mga plato ng dessert at prutas sa coffee table sa sala. Ito ay inayos din ni Tang Yunfan. Wow, ang daming masasarap na pagkain. Pinagtutuunan ng pansin ng mga bata ang pagkain at merienda, kaya sabay-sabay silang tatlo na pinamumunuan ni Gu Yinyin ang mesa. Ito ay pag-aari ng iba. Huwag mong hawakan. Hindi alam ni Wen Yulan kung maaari nilang kainin ang pagkain, kaya pinigilan niya ang mga bata. Ayos lang. Ito ay inilagay dito para sa inyong lahat. Tangkilikin ito hanggat gusto mo, at marami pa kaming nasa bangka, nakangiting sabi ni Guning. Nang marinig iyon, si Gu Yinyin at ang dalawa pang bata ay nagsimulang kumain ng merienda ng walang pag-aalinlangan. Napakasarap, masayang sigaw nila habang kumakain. Huwag masyadong kumain ng merienda. Katatapos mo lang ng hapunan, sabi ni Gu Qinyang. Sige, binigyan ni Gu Yinyin ang kanyang ama ng isang perfunctory na sagot. Mabuti, sabi ni Gu Qingxi. Mas mabagal kumain si Jiang Xinyo kaysa kina Gu Yinyin at Gu Qingxi. Hindi niya pinalamanan ang kanyang bibig ng makukulay na merienda, ngunit kinain niya ito ng paisa-isa. Hayaan mo silang mag-enjoy. Mga bata pa sila, sabi ni Guman. Dahil sinabi iyon ni Guman, tumigil sina Gu Qinyang at Wen Yulan sa pamimintas sa kanila. Ang mga gilid ng pleasure boat ay salamin, kaya direkta nilang na-appreciate ang view habang nakaupo sa sala. Ang tatlong bata, gayunpaman, ay pumunta sa kubyerta upang magsaya pagkatapos kumain ng merienda. Pumunta si Guning sa banyo at pinalaya ang Zhao. Nang makalabas na ang Zhao, nasasabik itong makita ang malawak na ilog sa labas ng bintana. Hindi na ito makapaghintay ng isang segundo para tumalon dito. Plano kong ilagay ka sa ilog upang magkaroon ka ng ilang araw ng kalayaan dito, ngunit paano kita tatawagan? Sabi ni Guning. Madali lang. Maaari kang maglabas ng ilang mahiwagang kapangyarihan sa ilog, at babalik ako sa iyo kapag naramdaman ko ito, sabi ng Zhao. Ito ay pinakasensitibo sa mahiwagang kapangyarihan. Mahusay, sabi ni Guning. Huwag kang magdulot ng anumang gulo. Naiintindihan ko, sabi ni Zhao. Sa katunayan, hindi ito magdudulot ng gulo kung walang mangiinis dito. Pagkatapos, ibinalik ni Guning ang Zhao sa kanyang telepathic eye space at lumabas. Nang walang tao sa paligid niya, pumunta siya sa gilid ng bangka. Nag-squat siya, at mabilis na inilagay ang Zhao sa ilog. Mabuti na lang at napakadilim ng gabi, at malayo ang pagitan ng mga bangka, kaya walang nakapansin sa kanyang paggalaw. Nang malaya na ang Zhao, bumalik si Guning sa sala. Ang bangka ng kasiyahan ay lumipat sa tabi ng ilog, at ang tanawin sa tabi ng ilog sa gabi ay kapansin-pansin. Ningning, hindi ba kailangan mong bumalik sa CTF para sa iyong mga klase? April na ngayon,
At 2 buwan na lang ang National College Entrance Examination, nag-aalalang tanong ni Wen Yulan. Tama, nag-aalala rin si Gu Qinyang. Alam nila na si Guning ang nag-aaral ng mga estudyante sa kanyang grado, ngunit maaari pa rin itong makaapekto sa kanyang mga marka kung hindi siya dadalo sa kanyang mga klase. Kung ang isang mag-aaral ay tumigil sa pag-aaral ng mahabang panahon, ang kanyang mga marka ay maaaring bumaba. Hindi nila alam na talagang may tulong si Guning ng kanyang Jade Eyes. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kung mag-aral mag-isa, at tiwala ako na makakapasa ako sa pagsusulit na may matataas na marka, sabi ni Guning. Handa siyang aliwin ang mga talagang nagmamalasakit sa kanya. Nagtiwala sila kay Guning, at inalis ang paksang iyon. Tiyak na umaasa sila na makapasok si Guning sa isang magandang unibersidad. Makalipas ang 1 oras, bumalik sila sa pantalan. Bagamat maaga pa ay wala na silang gustong i-enjoy kaya dumiretso na sila sa bahay. Pagdating nila sa labas ng bahay ni Guning, nakasalubong nila si Cao Wenshin, nakababalik lang. Lumabas si Cao Wenshin sa garahe, at naglakad papunta kay Guning sa sandaling makita niya ang kotse ng pamilyang Tang. Nang makita sila, medyo nagulat si Cao Wenshin, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga taong iyon ay maaaring mga kamag-anak ni Guning na dumalo sa kasal ni Guman. Hi, Ningning, Tita Man. Binati sila ni Cao Wenshin. Bahagyang namula si Guman nang tawagin siya ni Cao Wenshin bilang kanyang titahian. Hi, Wenshin, bati niya kay Cao Wenshin. Ningning, bakit hindi mo ipakilala ang iyong mga kamag-anak? Sabi ni Cao Wenshin kay Guning. Parehong binigyang diin ng pamilya Cao at ng pamilya Tang ang kahalagahan ng asal. Dahil nandito ang mga kamag-anak ni Guning, dapat silang batiin ni Cao Wenshin ng magalang. Bueno, ito ang aking tiya Ching at tiyo Jiang. Ito ang aking tiyo Go, at ito ang aking tiya Wen. Ito ang kanilang mga anak, Jiang Xinyo, Gu Qingxi at Gu Yinyin, ipinakilala sila ni Guning kay Cao Wenshin. Napakagandang makilala kayong lahat. Cao Wenshin ang pangalan ko, at ako ang nakatatandang pinsan ni Ningning, sabi ni Cao Wenshin at nagpakilala. Ang iba ay nagulat lahat nang marinig na si Cao Wenshin ay ang nakatatandang pinsan ni Guning, dahil akala nila ay siya ay kapitbahay o kaibigan ni Guning. Nice to meet you to, Miss Cao, magalang na bati ng iba kay Cao Wenshin. Pagkatapos noon, sabay silang pumasok sa bahay ni Guning. Hindi pa 10 PM, kaya sumama sa kanila si Cao Wenshin para masaya. Ningning, saan ka nagpunta? Tanong ni Cao Wenshin kay Guning. Una kaming kumain, pagkatapos ay naglibot sa ilog, sabi ni Guning. Bakit hindi mo ako tinawagan? Reklamo ni Cao Wenshin. Kailangan kitang samahan bukas saan ka man magpunta. Nakangiti si Guning. Wala tayong pupuntahan bukas. Ang nanay ko ay magbibihis para sa mga wedding gown at alahas. Kailangan din nating palamutihan ang bahay. Kailangan nilang gawin iyon bago ang kasal. Bagamat maaaring maisuot ng maaga si Guman para sa mga wedding gown, gusto niyang maghintay hanggang narito ang kanyang pamilya. Si Tang Yunfan ay naghanda ng 6 na wedding gown at 6 na set ng dresses para sa toast. Ito ang resulta ng kanilang negosasyon, kung hindi ay mas pinaghandaan siya ni Tang Yunfan. Siya, bilang kasintahang lalaki, ay mas nasasabik kaysa sa nobya.